may mga senators na malalapit kay PBBM kasi dati rin naman siyang senator. Sino-sino sa kanila ang nakita mong nakajamming? Ay, hindi ako nakakitang, sabi ko nga, wala akong nakitang senator na gumamit. Wala. Congressman. Marami dyan. Marami dyan. Kaya nga magpa-hair follicle test na, kita mo, Diyos ko naman, sinaalang-alang nyo tuloy eh. Kayo na mismo nag-umamin na parang guilty kayo, angal agad kayo dun sa bill na VP Sara took the challenge, ha? Exactly. Na magpa-hair follicle test. Dapat ganun, hindi, dapat ang sagot ng politician is, yes, sure, why not? Diba? Hindi yung, this is so personal, you know, they have an invasion of privacy. My God, tumakbo ka. Tumakbo kayo bilang nangingigigil ako. Tumakbo kayo bilang public office. The public owe you. Di ba? Para owns you. Yes. Di ba? Yes. Diyos ko, abogado pa yun? Di ba? Abogado ba siya? Sino muna? Yung magsulat. Paano ba yung pangalan niya? Yung nagsabi na yun ba yun? Positive yan. Alin? Yan, positive siya? Na gumagamit. Pero sa family niya meron. Sa family niya meron. Tayong tatlo lang naman natin. Sa family niya, wala naman ako nakita. Siya? Mali natin. Mali may jowa siya doon. Charot. Alam ko may tinutokso-tokso sa kanya na taga Davao din. Pinanggit na taga Davao. Ito na. Taga Davao din. Cheers! Cheers. Malamig na yan. Hindi, okay lang. Miss Cathy, kami ba binigyan mo ng USB? Oo naman. Bakit hindi? Wow, talaga? Di ba? Siya matatago Di ba, malalaman nyo na lang. Do you honestly believe that the information or data na nakapaloob sa USB will give answers to many and will give justice to the country? Ngayon pa lang yung ginagawa ko. Alam mo, dapat nga yung Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, dapat pinapatawag na po ako eh. Di ba? Dapat ang Senate pinapatawag na ako kasi I saw a news na may lumabas na witness this former in Pogo drug thingy. Ano yun kanina? Yung sa Congress Inquiry kanina. Yes, di ba? Parang, di ba drug dealing din yun? Yeah. Di ba? Parang bakit siya tinawag niyo, ba't ako hindi? Di ba? Bakit ako hindi? So what are you guys hiding? Di ba? Parang, tawagin niyo ako. Pero hindi ako pupunta sa inyo. kasi, joke lang. Pupunta ako. Pero pag kinuyog niyo ako, hindi ako sasagot sa inyo. Di ba? Parang katangahan naman yan na, pag binastos niyo ako, I'll leave. Miss Cathy, saan papunta to? Saan papunta to itong laban mo ngayon? Sabi ni Lord, magwawagi tayo. Kasi, siya na may gusto niyan. And, marami pang lalabas. Alam nyo, marami pang lalabas na mag-witness dahil napapagod na din sila. And hopefully, yung sabi nga ni Maharlika, yung mga bubuyog at ano yun? Hindi. May bago Bubuyog, grupo, di ba? Ano yan? Colony yan Bubuyog at mga langgam. Di ba? Ganun din. Colony rin yan. Di ba? Ang langgam, soldiers. Di ba? They go together. Is, dyan sa Congress, malapit ng lumabas yung mga ebidensya ng mga pinagagawa nila. Kaya yung mga congressman, na po kayo, mag-isip-isip po kayo. Sa anong paraan ito lalabas, Ms. Cathy? Video? Or may personality? May personality magsasalita? May personality. Yung mga personality na sabi mong lalabas, nakausap mo na ba sila o may pag-uusap pa kayong na gaganap? Meron akong may mga nag-chat sa akin. So parang, syempre ako, I just don't believe it. I just don't believe it. Kailangan kong, makita talaga. And gagawin nila? Hindi lang gagawin nila. Like, I need evidence. Kasi ako eyewitness ako. I've seen them. And I can prove. Nakasama ko talaga sila. I'm with my ex for 10 years, diba? I don't know them diba? Pwede rin silang eyewitness pag talagang, nag-work sila doon. Diba? Talagang nagtatrabaho sila sa Congress, nakita nila, that's possible. But
it's so hard for me like to easily believe. Mali mo, bait. Diba? Yeah. Magkamali ka pa. Diba? Na, Pala bomba yun. oo, diba? Parang, so ako kasi, mag-isa akong lumaban. Kahit mag-isa ako, okay lang. Alam mo yun, rather than, may, kunwari, susulpot pero fake, or kung merong totoo, why not? Diba? Ganun naman ako. So like, I'm passing it to the right people. Hindi kina Duterte. Okay, kasi yun nga, kaya ang sabi, i-check nyo lahat. To the right people to check and balance. Alam mo yun na, tama ba to? Kasi feeling kasi, I think, ang feeling kasi ng mga to, emotional ka. I'm done. I'm so done with emotion. Wala na pong makakapikon sa akin. Miss Cathy, darating ang midterm election. Ito bang paglabas mong to, papunta doon sa meron ka bang ambisyon na tumakbo? Wala nga. Diba? Wala nga, di ba? Sabi ko, actually, dati pa yan, may nagpapatakbo sa akin. Like, alam, sa Congress may nagpapatakbo sa akin and everything. Even nga sa, nung naupo si Duterte posisyon, hindi ko talaga ambisyon. Hindi ako pwede. Nakita niyo ba kung paano ako kaparangka? Ang dami ko magiging kaaway sa Congress. As in, marami magagalit. Sabi ko, magbagong buhay ka na. Bumalik ka sa Diyos. Di ba? Alam mo yun, di ba? Yakap-yakapin ko. Baka mabwisit sila sa akin. Baka mapaso. Oo, baka biglang bumait lahat ng nasa... Sana ganon. Ako naman, I believe na, ako talaga may tiwala pa rin naman ako na marami dyang may takot pa rin sa Diyos. So, come, please. Bumalik kayo sa Panginoon. Kasi redeem yourself. Miss Cathy, tutulungan mo ba ang kagaya namin na merong adhikain na maging or suportahan ang isang midterm election na maging malinis na halalan? Of course. At makapagpaupo ng malilinis na tao. Of course. Sa mga magpa-file ng kanilang candidacy, Miss Cathy, matutulungan mo ba kami para magamit ang outlet or channel ng isang Maharlika, ng isang third floor studio, at ng kung sino pang magre-reach out sa'yo para sabihin na wag itong taong to. Oo dahil naman. itong taong to ay ganito. Oo. Maasahan namin. Oo naman. Oo, of course. Diyos ko, we only live once. Diba? Miss We Cathy, only have one country to Yeah, diba? And sabi ko nga, ito na yung chance nila to redeem themselves kasi ang election parating. Ngayon, pag yung mga congressman dyan na hindi maninindigan, wag yun akong iboto. Yung mga, kung sino, hindi na congressman, politician, na sa Bisaya, na nakahalik sa lubot. Lubot is means puwet. Nila. Diba? Oo, diba? Parang, wag nyo nang iboto, dito pa lang, eto na yun test na to ni Lord Diba? Parang nakikita nyo na dito kung anong dapat nyo gawin. Palitan nyo na ho yan ng mga bago. Miss Cathy, nasa harap mo ang isang Bongbong Marcos. Ano sasabihin mo sa kanya? Sir, ang masasabi ko lang, sir, wag po kayo magpagamit. I-save niyo po yung pangalan ng pamilya niyo. Binigyan ho kayo ng pagkakataon ng taong bayan na itama yung mga maling paniniwala sa inyo, yung nakaraang administrasyon ng magulang nyo. Huwag niyong pabayaan na magamit kayo na eto na po yung nangyayari sa inyo. Diba? Parang may anak kayo, diba? Konti na lang ho yung buhay nyo, tanggal na ho yung isang kidney nyo, balita ko, diba? Hindi ako sure. Pero balita ko, hindi ako sure doon, diba? Anyway, kung si Lisa Araneta Marcos naman ang nasa harap mo ngayon, ano sasabihin mo? Maging mabuti kang asawa at saka anak. Yun lang. That's it. Magdasal ka, maging God-fearing ka. Kasi ikaw ang ina ng ilaw ng tahanan. Hindi ako perfect na ina, hindi ako perfect na asawa lang ako asawa, di ba? Pero how I wish, if I'm in your position, I will be very, very happy and feel blessed and will not ask anything more rather than to be grateful na ibalik ng asawa ko yung pangalan ko sa politika at binigyan ako ng pagkakataon na mamamaya. Miss Cathy, isang issue din na lumalabas sa online world is minsan kang na-connect or ang pangalan mo sa ating pambansang kamao. Ano ka totoo? Kasi ako ang fashion stylist niya, image consultant niya, nung buntis ako. Hindi niya po anak yung anak ko. Diyos ko, Panginoon. Pag nakita yung anak ko, mestiza.
Matangos ba ilong? Matangos ang ilong. Kamukha ni nanay ko. Alam mo yun? So, nakakatawa. I'm sorry that I have to ask. No, it's okay. Sabi ko kasi, ask me anything spontaneously. I don't care. I'll answer it. Remember, si Pinoy, naging fashion stylist niya si Miss Uy, di ba? No. Minsan din naling sa... O bakit Niligawan ni Noy. Pero binasted ni Miss Uy si Pinoy. Alam ko si Grace Did he naging try? jowa. Si Grace Lee, alam ko na rin Hindi. The pambansang ka mo, did No. you try? Kasi ang tingin niya sa akin, ate, nakakatawa pa nga siya kasi syempre nabuntis ako sa bunso ko. Tapos parang sabi niya, ano na be? Ano nang plano mo dyan? Sabi ko, wala. Syempre, papalaking ko yung anak ko, ganyan. Sabi niya, ampunin na lang kaya kita. Sabi ko talaga, ampunin mo ako, mas matanda ako sa'yo. Pwede naman yun, di ba? Nasuya ako ampunin bilang ate niya. Palit ang apelido ko. Nabanggit mo rin, Miss Cathy, sa mga una mong interview that somehow Special Assistant to the President Anton Lagdaneo attempted. Oh, yes. Did yes. that escalate to something else? No naman. Kasi, tinry ko na, nag-request lang ako kasi kay Tony Boy na pag nandyan siya, hindi na ako pumupunta. Alam mo yon? Or bigla siyang darating, papatawag siya, iwas na lang ako. Kasi, hindi ko nakuha yung yung nagsusumbong ako, kunwari, after mangyari. Ang sagot lang sa akin palagi is, lasing lang yan, or sabog eh. Handa na ba ang isang Cathy Binag na magmahal ulit? Oo naman, kung yung si God, bibigay sa sabi ko, yung prayers ko kasi dati, kulang. Alam mo yun, di ba sabi lang, you need to be very specific when you pray. So, ang prayers ko dati is like, Lord, bigyan mo ko ng mabait, tapos generous, tapos mayaman, kahit hindi pogi. Sinasabi ko, tinanong ko kanina, may mali ba sa isang Cathy Binag? Sa pagtatapos natin ng interview nito, I just realized something, no? She's a perfect Cathy Binag, meeting the wrong person at the wrong time. I think you're really good. Oh, thank you. I guess, ako naman naniniwala ko walang wrong person. It's just happened that there's so many evil things that's going around na if you really don't have good relationship with God, yung solid relationship with God, talagang kaya kang hilahin. Kasi there are good times naman with my relationship. Hindi lang solid kasi we don't have God in the center of our relationship. I'm living in a sin. I don't have a covenant. Alam mo yun? Ano ang dasal ng isang Cathy Binag sa kanyang sarili at kanyang mga anak tuwing gabi? To continue na maging, even my friends knows this. Alam nila to. Ang sinasabi ko, Lord, ang prayer ko, every single time, huwag niyo babaguhin yung puso ko. Tsaka puso ng mga anak ko. Kasi ang puso natin, ako naniniwala ko, ang puso natin, yan lang ang hirap na hirap pasukin ng demon. Pero ang brain natin, kaya i-control. Pero pag yung heart mo, kasi, di ba saan ba nanggagaling yung ating pag-love, di ba, from our heart? Sabi ko, Lord, huwag mong babaguhin yung puso ko. Kasi ayoko yumabang, ayoko magbago, yung mga anak ko ganun din. And I'm very lucky that all my children are very humble. Kahit yung pusong yan, punong-puno na ng pekla. Yes, kasi tumibay. Di ba pag may peklat ka, sa labas yan eh. So, hindi na siya basta, kahit bagay sa kalyo. So, kahit tumama na yan ng tumama, matibay na siya. Di ba? Kasi ganun yan, di ba? Pag nagkakalyo ka, pag tinanggal mo yung kalyo, sakit, di ba? So, eto, matibay na kahit ang dami niyang scars. Alam mo yun? Pinatibay ng panahon.